Kasama natin ngayon si Ma'am Pearl Respicio na isang teacher na araw-araw humuhubog sa isip at karakter ng mga estudyante. Good morning, Ma'am Good morning, ma'am. Hello, hello, good morning. Good morning po. Ito ang tahanan. Good morning po sa ating lahat. Thank you for having me here. Our Ayan. pleasure. Okay. So narito rin ang ating isang college student representative na magbabahagi ng realidad ng kabataang nasa adulthood stage. Yan. Si Johan Joshua Galido, third year BA Communications sa New Era University. Hello, Hello Sir po, Josh. magandang umaga po at maraming salamat po sa pag-imbita. Isang malaking karangalan po. Meron pa. Isa siyang senior high school student, representative na haharap sa usapan ng peer pressure, social media, at identity. Miss Julian Ashley J. Antonio from New Era University. Yes. Hello, Good morning, Julian. Julian. Good Hello morning. po. Okay mga kaibigan, i-welcome rin natin ang isang parent representative na magsasalaysay ng tunay na hamon ng pagpapalaki ng anak sa modernong panahon. Wala pong iba kundi si Mommy Rox Velasco na isang financial advisor. Siyempre, Good morning, nagbabalik na ma'am. guest Ma'am natin Rox, si Ma'am yes. Roxy. Yes, there's a Hi ganda everyone and nice to see you again, Ma'am Hello Cynthia. po, Ma'am Rox. Ayan. Anyway, ito pa po ang mag-amang Dennis Yan. at Akisha Cassie Ireneo. Hello, baby. Hello, Good morning. Good morning. Yeah, morning, sir. Welcome po sa ito. po. Thank you po. Siyempre, makakasama natin muli ang isa sa mga paborito nating bisita. Tama. Ano? Dito sa Ito ang Tahanan. Pero via Zoom. Via Zoom. Yan. Tama. Narito po si Dr. Richard Mata. Hello po, Doc. Hi, morning, Doc. Good Hello, morning. good morning everyone, sa lahat sa inyo and especially po sa mga guests natin dyan. Good morning po sa inyong lahat. Okay, unahin natin ito, no? Traditional versus digital Yan na. teaching. Medyo malawak. Mas effective ba talaga ang makabagong paraan ng pagtuturo? Bilang isang educator na inabot ang isang traditional teaching at ngayon po ay kinakaharap ang ating mga 21st century learners, napakalaki po ng ipinagbago at epekto ng isang pagtuturo natin sa mga kabataan natin ngayon. Ano po? Pangunahin na sa paraan ng kanilang pagtuklas ng karunungan. Halimbawa po, sa pagkuha po ng mga informasyon, ano po? Una po, ang ginagamit po ng mga bata noon, nakaasa lang po sila sa mga guro, sa libro, at paboritong tambayan po ay ang mga library. Ano po? Yes. Talaga. Pero ngayon po, iba na. Ano ho? Dahil nga sa malaking ipinagbago at pag-unlad ng ating teknolohiya, mas mabilis na po yung access. Ano po, kahit po sa isang click lang, pwede na silang makakuha ng informasyon. Tama ano yan, po? kasi dati, teacher din po ako ng biology before. Pero hindi na ako nagpa-practice. Ang mga reporting natin noon, Manila paper. Manila paper ginagamit ng mga bata. Pero ngayon ay from PowerPoint to mga Canva automatic generated na yung mga slides. So yan yung nagpabilis. Pero pag-uusapan natin mamaya, ito kaya ay meron ding disadvantage kaya. So, tanungin naman natin ngayon si Dr. Mata. Hello, Doc. Ganito po, ang tanong ko po is, ano po ang inyong obserbasyon sa mga bata ngayon na mas nahuhumaling na sa mga gadgets? Sa inyong palagay, paano ito naapektuhan ng kanilang pag-unlad kapag ang paggamit ng gadgets ang nagiging kapalit ng oras, atensyon at presensya ng kanilang mga magulang? Actually, maraming factors. Igawin nating ilima ko na lang, no? One is, marami pong study na nagkakaroon po ng mga delayed speech and language development kasi hindi interactive. Puro kinig lang sila in comparison to face-to-face or na may kalaro sila, mas nade-develop yung speech. Pangalawa po, yung attention and concentration. Ano na po, wala nang pasensya ang mga bata ngayon dahil kailangan mabilis na lahat. So, kailangan kasi yung may patience ka, nakakaantay ka. Yun ang effect ngayon ng gadgets. Pangatlo po yung social skills. Di ba pag dumating lang si lolo, si lola, hindi man kamano, hindi nakabless, masyadong busy, that is social skills. Yes. Yung magbigay ka ng interes sa kapwa mo tao, makinig ka eye to eye, that is social skills. Nawawala na po yun. That is basic skill na kailangan natin para umasenso sa buhay. Pang-apat po yung sleep deprivation.
pag kulang ka sa tulog, hihina din ang katawan, madali lang po magkasakit pag ikaw ay kulang sa tulog. At panglima po, yung behavioral at emotional issues. So, mainitin ang ulo dahil focus sila sa isang bagay, lalo na pag kinuha mo yung gadget or na-off ang wifi, iinit ang ulo, or inutusan mo, mainit ang ulo. So, sanay sila sa gano'n na madali lang sila uminit ang ulo. And lalo na kung maapektuhan pa sila sa mga nababasa, nakikita nila sa social media, especially ang bullying, that affects their emotions. So in other words, madami po tayong nakikitang problem, although we agree with the advantage, pero meron din talaga pong disadvantage. Okay, Joshua, bilang college student ka, sa tingin mo ba nakakatulong ba talaga ang digital learning? Or mas naging dependent kayo sa instant information? To tell you honestly po, right now, mas talagang nagiging dependent po kami when it comes to instant information. Kasi, yun nga, gaya nga po ng banggit po ninyo kanina, kumbaga yung mabilisan na lang. Gusto po namin, yung attention span po namin is napakaikli na lang po talaga eh. So, as much as possible, kapag meron kaming gustong impormasyon, ang bilis lang po namin ma-research eh. Tapos, andyan po kagad yung sagot. Pero, yun nga po, minsan nawawala yung critical thinking eh. Yes. Doon po nagkakaroon ng diferensya. No? Nagiging masyadong dependent na Yes doon po. sa availability ng information. Pero yun po, malaking tulong siya. May good side and bad side din naman po siya in a way, no? So, to each their own, nasa sa iba't ibang na lang po yun, kabataan. Kung paano po nila pakikinabangan yung instant information right now. Take advantage. Yes po. Kasi tama ni sinabi ni Sir George, no? Kasi noon ay lack of information eh. Yes. We go to the library, wala na yung libro, nahiram na ng iba, hindi Yes. mo makuha ngayon yung Hindi mo sagot na sa makuha yung usap. sagot. Oo. Pero may idagdag po ako dyan. Yes, Ano po? Yung digital learning ngayon at saka po yung traditional teaching po natin, hindi po naman talaga masama or wala pong walang isang sagot kung sino sa kanila ang mabuti. Opo. Ang nakabubuti po dyan yung blended learning. Depende Okay. po yan sa teacher kung paano niya po gagamitin at i-apply base po sa pangangailangan din po ng mga bata at sa availability din po ng mga equipment sa paaralan. Kumbaga sa goal, no, dating naglalakad ka, ngayon may bisikleta na, magbisikleta ka na, pareho lang yung pupuntahan. Yes. Mas bumilis lang Yes. kung tama ang paggamit. Yes. Jillian, may tanong ako ha. Sa attention span ng kabataan ngayon, nahihirapan ba kayong mag-concentrate kapag walang gadgets or internet? Yes po. Honestly po, to answer your question po, yes po. We find it very hard po to concentrate without our gadgets. Lalong-lalo na po kapag wala po yung internet. Bakit po? Kasi as from what Doc said po earlier, we've grown with gadget, with internet. So we are used po with instant and constant stimulation. Meaning meron po kaming instant informations, meron po kaming instant entertainment. Kaya kapag meron pong silence o kaya offline tasks, we find it very boring na po. Kaya nahihirapan na rin po kaming i-retrain yung focus namin or magkaroon ng mas matagal na attention span. Ay, yung little girl naman Oo, yung natin, ating tanongin elementary, natin. yan. Oo. Pag may internet, okay ba sa'yo yun? Okay, Pag nawala. okay din Pag wala. nawala. Paano pag wala? Hindi ka nagwawala? Okay lang. Okay lang din po. Nandito po kasi si Anong Daddy. ginagawa mo pag walang internet? Naglalaro lang po. Ayun. Okay. As a parent po, ano ang para sa inyo ang advantage at disadvantage ng paggamit ng gadgets ng inyong mga anak? At paano niyo sila dinidisiplina sa paggamit nito? Bali, ang pinaka naging advantage po niya, nakakasabay nga po siya sa panahon ngayon. Unlad ng teknolohiya. Tapos, marami siyang dagdag kaalaman. Yun naman pong disadvantage po nun. Yun nga, yung nagiging mainipin yung bata. Kapag nawalan lang ng konting access, wala na. Impatient Medyo gusto niya. Bilis mag-tantrum no? Bilis Opo, ganun po ang panahon niya. Ayun. Again, ang technology hindi natin kalaban. Bale, ang hamon natin dito is paano natin i-guide yung mga anak natin. May advantage and disadvantages, no? Advantage, mas napapadali yung pagre-research nila. Unlike before, library,
talaga maghahanap ka ng libro, 'di ba? Minsan hindi available, pero ngayon isang type mo lang, marami ng information. Ang disadvantage lang din, syempre, madali silang ma-influence, no? Tapos yung attention span nila nagiging maikse, puyat din lagi, no? Kaya ako, ang ginawa ko, talagang ginide ko yung children ko. Binibigyan ko sila ng activities, ini-engage ko sila. Pero Binibigyan marunong ko na. sila ng activities para ma-lessen yung screen time nila. Yes. At saka syempre, iba kasi sa digital world, 'di ba? Ang napakaganda pa rin connection sa panahon ngayon, hindi internet and wifi connection, kundi family connection. Yan ang hindi dapat mawala. Sana po ay ma-capture yan, no, ng ating mga nanonood kasi ito ay hindi ito isolated case, ano, hindi ito para sa isang grupo lang. Ito ay talagang nangyayari na sa lahat ng families. Kaya ito tanong, ano ang mas gusto mo, Kuya Efre, Ate Sid, sa ating mga guests? Nagbabasa ng libro o doon ka sa cellphone nanonood ng mga impormasyon na gusto mong makuha? Okay? At bakit? No? I would say, equal lang siya. I still go for books. I still go, parang ganun. Kung saan ako na iingganyong gawin, kung ano yung gusto kong gawin. Ano po, actually sa family namin, we aim talaga as much as we can. Although alam natin yung competition talaga ng gadgets ay napakataas. Pero ang rules namin, lalo ng mga bata pa sila, pag namasyal tayo at laruan ang gusto mong bilhin, pag-isipan muna natin. Pero kung libro ang gusto mong bilhin, bibilhin namin kagad kahit mahal. So yun ang ginawa naming policy. Kaya ang ending, instead sa Toy Kingdom, kasi pag-iisipan pa papunta kami sa Pulibo. Kahit sometimes yung pinili mahal pero sige na lang. Kasi ang point doon, kailangan bata pa sila, masanay sila. Meron namang mga libro for ages Kunyari, bata pa talaga, maganda yung may mga pictures, ma-enjoy sila. So eventually, magiging ano na nila yun, habit na nila yon. Eventually, sila nang bibili ng mga libro nila. Kaya mahilig po silang magbasa. Ang problem ng gadgets, marami po talagang disturbance. Let's face it, andyan na talaga yan. But we still try our best na maging in love pa rin sila sa amoy ng libro at sa focus na me time sa libro. Kung mapasyal ng dagat, dadalhin yung libro, babasa sila ng libro. Okay, still po kami ng ganun. Si Josh, ilan ang libro nang nabasa mo? Sige nga. Okay, Estimate. Good question po yan kasi to tell you honestly po, napakahilig ko Ayan, magbasa ng wide libro. reader, oh. Mas fun po ako ng hardbound. Nasubukan ko rin naman po magbasa ng Softbound. libro ng soft copy. Pero kapag ka ikinumpara mo po na nagbabasa ka ng 30 minutes na hardbound yung binabasa mo at 30 minutes na soft copy, mas nakakarami ka ng page pag hardbound. Tsaka yung tama po yung binanggit ni Doc Matay, yung aroma pagka binuksan mo yung libro. Diba? Sabi ko, Totoo yan, totoo yan. May Meron kasamang kape. yes. Ayun! The best po yun. Until now, marami pa rin pong mga binabasang libro. More on self-help books, motivational, inspirational, leadership books po. Yun po. Mas gusto ko pa rin po yung old ways po. Traditional libro. Traditional na libro po. Pero hindi po mawawala din talaga yung... Yung easy access din kasi pag nasa gadget. Pag Mix mga na lang. maliliit siguro, may ikling information. yes po, yes. Ay, yung little girl natin, tanungin natin. Ayan, naka-read Do you ka na love ba? reading books? Naka-read ka na, did you read a book na? Mga storybooks lang. Storybooks. Yeah, storybooks. Good, very good. Ang high school naman kaya? Personally po, I love physical books rin po. Pero in terms of convenience po kasi talaga, mas naengganyo na po ako ngayon na Mga digital. digital po. Digital. Yes po. Since if nasa school, kapag nasa labas, mahirap naman po na may dala akong libro talaga na physical. Si mabigat. Opo. Naman sa Ma'am bahay. Ako, same lang. Bumibili pa rin ako ng books, pero nagbabasa rin ng e-books. Pero na-notice ko sa daughter ko, talagang mas gusto niya yung libro. No, Physical nagpapabili talaga siya. physical book. Yes. Kasi hirap siya sa e-book since yung mata niya. Ayun. Kaya teacher, syempre, lalo na. Bayan. Ilang libro kaya nabasa na Ayan. niya? Alam mo, hindi ko na po mabilang, ano? Lalo po sa akin na nagtuturo po talaga ng reading sa mga bata. Kami pong mga guro talaga, ini-encourage po namin ang mga bata na magbasa po ng libro. Kaya nga ito po nakakalungkot isipin na habang mas dumadali ang access sa informasyon, tila mas nahihirapan naman tayong palalimin ang tunay na pagkatuto at pakikinig. Kaya nga ang tanong natin kilala pa kaya natin yung ating mga anak
no? Lalo na ang mga nasa teenager level, ano? Yung mga elementary, okay pa yan no? Nasa control pa natin yan, nakikinig kung ano sabihin. Pero pag yan ay nag-grade 8, 9, 10, 11, 12, at may sarili ng mga kaibigan nakakausap, may grupo pa yan sa internet na group chat, kung ano-ano kaya na pag-uusapan, nakikita pa ba natin? So yan kaya ay... Magandang question yan oo. Kilala pa ba natin ang mga anak natin? Mismo. Ayan. So, dyan pumapasok talaga yung mga role ng parents, no? Tayo talaga yung gagawa. Tayo yung mag-i-engage sa mga anak natin. Kagaya ngayon, kasama ko yung 2 anak ko, no? Kahit nagtatrabaho ako, sinasama ko sila, ini-engage ko sila. Para syempre, yun na rin, nandun na rin yung bonding time, 'di ba? At saka, yun, nalilesen din yung screen time. Sa amin po mag-asawa Right, po, halimbawa po, inalaw namin silang maglaro yung bata. Tapos na yung kanilang time limit. Mag-insist na siya maglaro kami Okay. bilang parent tsaka... That's good. Pinaka-discipline. Opo. Yun na yung pinaka-banding po namin. Hindi siya na, kumbaga, yung ano lang, internet lang siya na... Hindi nabababad. Kundi yung family, ano rin po, family-oriented din po. Ano naman po yung lalaroin? In case? Yung laro po, physical laro na... Okay. Laro Na traditional mga way na toys, laro. mga Yung toys traditional. niya. Luto-lutuan, gano'n. Ako po, sa bahagi Yes, ko naman yes. po, as a college student po, no, Okay. so malayo sa magulang dahil nga naka-dorm, naka-apartment po, boarding Ay, house. okay. So, dahil nga yung connection, yung mga magulang ko, yung matatanda na rin po. So, hindi rin naman sila nakakapag-update lagi kasi minsan nawawalan din sila ng internet, hindi nila alam paano i-control Hindi masyadong yan. techy, no? Opo. So, yun po, on my part, bilang anak, tungkulin ko rin maging mabuting anak. So, as much as possible, nag-update ako sa kanila lagi. So, hindi ko hinahayaan na hindi sila maging updated sa Nagkukusa akin. ka na. Nagkukusa na. Hindi na yung hinahanap ka pa or Opo. tinatanong Ikaw na yung Yes. magawa ng paraan. Opo. Ayan. Ako naman po bilang magulang din, kasi po, para masagot natin yung tanong na yan na kilala pa ba natin ang ating mga anak? Dapat po, pagkabata pa lang, kilala na natin sila, alam na natin ang kanilang mga gusto, ang kanilang mga hilig, ang kanilang mga ginagawa, hanggang sa nasusubaybayan po natin sila sa kanilang paglaki po. Ngayon, kung may makikita po tayong pagbabago doon sa kanilang mga activities, mga hilig, doon po natin masasabi na may pinagbago ang ating mga anak. May signal. Pagdating naman po sa ugali, syempre, kilala natin ang mga ugali ng mga anak natin. Meron tayong anak na malambing, meron tayong anak na mapagbigay, may anak na tahimik, merong loner, yung nagkukulong lang, merong mahilig sa pakikipagkaibigan. So, dapat, bilang magulang, alam natin na gano'n ang anak natin para po maalarma tayo kung may nagbabago doon sa kanyang ginagawa, nagbago na po ang anak natin. May ipinagbabago po. At doon po natin uumpisahan na parang, teka, nagbabago ang aking anak. And Ayun just to add lang po Yes, sa yes. statement po ni Ma'am Pearl. Ako po kasi, papalad po ako na nakikita ko yung parents ko every single day. So, I try to make the most out of it po talaga. And sabi nga po ni Ma'am Pearl kanina na napapansin naman daw po ng parents if may nag-iiba. Pero sa part ko naman po, if alam ko na may nag-iiba na sa sarili ko, ako na po yung nagte-take ng initiative para sabihin sa kanila. Since communication is the key po That's very talaga good. para sa healthy na relationship sa loob ng family. Maganda yun, no? Pero yes, talagang dapat ganun talaga. Pero alam natin sa karamihan talaga ng sitwasyon ng lahat ng nakikinig sa atin, may mga pagkakataong busy yung magulang, yung bata ay hindi na sila nakikita, hindi kagaya ng sinabi ni Jillian na laging nakikita. Siguro tanungin natin ng expert natin sa mga Yun ganyang mismo. kalagayan. Doc. Ano po ba, Doc, ang pwede nating ibahagi sa ating mga televiewers at sa mga nakikinig na yung pagbabago ng behavior ng ating mga kabataan ngayon dahil sa impact at influence ng technology po? Paano po matutulungan ng mga parents na mamalagi pa rin namomonitor po nila yung kalagayan ng kanilang mga anak? Yes, good question po, no? Actually, even wala pa ang technology, nagbabago talaga ang mga bata, lalo na pagpasok ng teenager. So, I always say this quote, rules without relationship equals rebellion. Ibig sabihin nun,
Kung wala kayong relationship nung anak mo, nung baby pa siya, hindi ka ginawang kabayo-kabayo niya or hindi kayo namasyal man, hindi man lang kayo naligo ng dagat or anywhere, no? Hindi niya naramdaman yung enjoyment and happiness of having parents. Wala kayong relationship kasi gadgets lang ang iniwan mo. Pagdating ng panahon, babago talaga ang teenager. And hindi nila kasalanan na nagbabago sila, partly hormonal, partly kanilang mga identity crisis. So ang ending, magkakaroon kayo ng misinterpretation to each other. Akala mo nagiging rebelde, kaya lang wala lang kayong na-develop na relationship. Pero kung may relationship kayo, pag sinabi ko sa anak ko, nak, parang ayaw ko yung barkada mo, huwag ka munang pumunta doon. Parang delikado yung lugar na yon. Kung may relationship ka, sasabihin ng anak mo na, oh, okay dad, sige. Pero kung wala kang relationship, sasabihin niya na, gusto ko lang namang mag-enjoy, pero ayaw mo akong pa-enjoyin. Nung bata pa ako, hindi nga ako naka-enjoy. Ngayon na gusto kong mag-enjoy, ayaw mo akong pa-enjoyin. So, ibig sabihin, nagkakaroon tuloy ng rebellion. So, ibig sabihin, ang advice ko doon, kahit months old pa lang yan, you be the entertainment, wag po yung gadget. Kasi kung ikaw ang entertainment, baby pa lang alam ng bata na tanggap siya, mahal siya. Yung gadget hindi nagbibigay ng pag-ibig yan eh. Opo. Kasi tanong kanina ni Ma'am Cynthia, before I end, kilala pa ba natin ang anak natin? The deeper question is, tanggap nyo ba ang anak nyo? Ibig sabihin, ang bahay ba ang lugar na pinakatanggap siya in comparison sa barkada niya? That's a big competition. Kasi karamihan, mas feeling ng bata tanggap siya sa barkada niya, pero sa bahay hindi. So kung saan siya tanggap, doon siya makikinig. Sa bahay puro pagalit ang binigay mo kasi nga, para sa'yo ang pagmamahal ay pagalit. Pero nung nag-advise ka, hindi sila nakikinig. Yung barkada niya, dahil pinapapalakpakan siya, ganyan, idol kita. Pag nag-advise yung barkada nila, nakikinig sila. So, ang challenge talaga dyan, hindi lang sa kilala mo ba, tanggap mo ba siya as she is or he is. Actually, may gusto ko itanong kay Go. Dr. Mata. Ayun, kasi meron pa akong 10 years old na lalaki. Yun, napansin ko sa sobrang hook niya sa gadgets. Ayan, sobrang mainitin yung ulo niya. Naiinip siya. Yun, parang nakikipag-away na sa sa mga kalaro po sa online. So ano po yung advice na mabibigay niyo? Paano ko po madidisiplina? Yun, actually agree ako dyan and hindi lang po ikaw ang may ganong sitwasyon. And sa akin po, I usually advise even sa mga parents, ang gadgets talaga andyan na yan. Kasi ang reason yan, entertainment yan eh. So sabi ko sa mga parents, you have to let them be enrolled in other things na mag-i-enjoy sila. Yung anak kong lalaki na sa basketball na punta, we pay the coach. Kailangan mo magbayad kasi ang iba, akala nila magbabayad ka lang ng tuition fee for academics. Hindi po, kung nabilhan natin sila ng gadgets, dapat rin, you can afford to also pay coaches like swimming, karate, dancing, music, na gusto nila para ma-enjoy sila na meron pa palang ibang entertainment aside dito sa screen na ito. And you will use the screen to improve the skill that you have. So yung anak ko nanonood ng Michael Jordan, yung mga skills niya, rather than doon siya mag-game, kundi yung skills na nakikita niya sa YouTube, gagawin niya sa real life. So ibig sabihin, secondary lang itong screen. The real life should be something na i-guide natin. And mga bata po, hindi nila alam ano ang skills nila. So we have to guide them. So sa inyo po, 10 years old, marami pa po yan. And there's no sudden improvement in everything, patience, and yung sinabi ko nga kanina na kahit sumigaw yan, huwag mong sabayan ng, huwag kang sumigaw dyan. Wala pa rin, hindi natin na-solve yun. Kung ikaw puro pagalit, walang nothing wrong again with correcting. Pero kung ramdam nila na hindi ako accepted sa bahay, buti pa kayo, accepted nyo ako. Sa bahay, pinapagalitan kaagad ako. So, ang ending, dahan-dahan siyang doon siya didikit sa barkada. So, in a sense, I say na tanggapin nyo pa rin siya. So, we have to balance things na eventually, na naintindihan na itong age na ito, and I promise you, if you always accept and let them feel na pinaka-accepted ka dito, as I said, the brain will just mature, the hormones will mature. Ikaw na mismo nagbago lang din pala without using force eh.